May tatlong unit tayong gagawin mga kalikot. Isang electric kettle na dual at saka isang Firefly na rechargeable fan at saka Sigma na emergency light. So hindi pa natin alam kung ano yung mga problema nila mga kalikot. So i-check natin yan mamaya. Bago natin kalikutin guys, sana suportahan nyo yung ating channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ng notification bell natin para updated kayo lagi sa mga video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. Unahin natin yung electric kettle mga kalikot. Check natin kung ano yung problema niya. Ayan, power natin. So ayan mga kalikot, wala siyang power. Ayan. Unang gagawin natin mga kalikot, check muna natin yung kanyang base or yung kanyang power cord. Check natin kung hindi siya putol. Ayun. So may contact yung isang line. Check naman natin yung isang line. Ayan. So ibig sabihin okay yung kanyang power cord. Check natin mismo dito sa ating electric kettle. Buksan na lang natin yung bandang ibaba niya. Tapos mamaya mga kalikot, check rin natin yung kanyang switch. Doon mismo sa may hawakan niya kung okay pa yung kanyang switch. Yung nandito. Ayan. Ito lang yung problema natin. Kalawang na yung kanyang screw. Nahirapan tayong tanggalin yung kanyang screw mga kalikot. Tanggalin muna natin dito. Baka sa switch niya yung problema kahit hindi na natin tanggalin yung sa ibaba niya. Nabuksan na natin yung kanyang switch mga kalikot. Ayan o. May sunog sa kanyang switch. Check nga natin na testerin. Ayan, so ganito natin siya. Tapos pagkontakin natin yung kanyang switch. Kapag pumalo sa ating tester, dito yung problema sa kanyang switch. So kung hindi naman, may problema dito sa kanyang base sa ibaba. Pagkontakin lang natin. Nasunog kasi siya. Ayan o. Nagkaroon ng reading sa ating tester. So ibig sabihin dito nga sa kanyang switch yung may problema. Buti hindi na natin tinanggal yung dito sa ilalim niya. Kasi mahirap tanggalin yung screw na kinalawang. Bali ayusin muna natin yung kanyang switch. Subukan natin mga kalikot na kiskisin or linisin yung ayan o, parang carbon na, parang sunog or spark. Lihain natin siya mga kalikot, yung contact niya lang. Natapos na natin nalinisan. Testerin natin. Ayan mga kalikot o, may contact na siya. Yan. So linisin pa natin. Pero nagko-contact na siya mga kalikot. A few moments later. Testerin ulit natin. Ayan. So maganda na yung kanyang contact. Try nga natin na i-plug. Ayan mga kalikot oh. Nagkaroon na ng power yung kanyang indicator light. Tapos ayan, umiinit na rin siya. Ayan oh. So ibig sabihin dito lang sa switch ang may problema. So okay na siya, nagkaroon na siya ng contact, tapos umiinit na rin yung kanyang heating element. Ayan o. Muusok pa o. Tapos share ko rin mga kalikot kung paano natin i-assemble yung switch. Minsan kasi nababaklas to kapag napersa natin siya. So ngayon kapag natanggal lahat yung switch niya, baka hindi natin alam mo ibalik. So i-share ko rin kung paano natin siya ibabalik. So dito sa may unahan niya, yan may slot siya dyan oh. Yan. Tapos may slot din siya doon. Bali nandito yan yung parang spring niya na nakahook. Yan, isuot rin natin dito. Di pala kita sa camera natin. Ayan, may hook rin siya dyan. Dyan natin ipapasok yung parang bakal niya, ito yung nakahook. Yan, saka natin i-lock dito. Yan o.
Ayan, so okay na siya. So ganun lang ang paglagay ng pinaka-spring niya or hook. Dito siya banda sa may unahan. Try ulit natin siya mga kalikot. Tapos switch na natin siya. Ayun guys. So umilaw na yung kanyang indicator light. So okay na siya mga kalikot. Much later. Subukan ulit natin mga kalikot. Nilagyan natin siya ng tubig. Check natin kung kukulo siya. So nag-ilaw naman yung ating indicator light. Antayin na lang natin na kumulo siya mga kalikot. Ayan, kung maririnig nyo, kumukulo siya. Oh. Tapos ayan, umuusok na rin. So ibig sabihin okay na yung ating electric kettle mga kalikot. Next natin mga kalikot, yung rechargeable fan. So ito naman mga kalikot, ayan, no power siya. So try natin lagyan ng charger, or try natin i-charge. So hindi siya umiilaw mga kalikot. Buksan natin. Testerin natin yung kanyang battery. Ayan, drain na drain siya. Wala siyang laman or walang karga. Testerin natin yung kanyang fuse. Ayan, okay naman. Chinek pala natin mga kalikot yung kanyang charging port. 2 pin pala siya. Hindi siya pwede dito sa pang charge ng mga cellphone. So ang gagawin na lang natin, injikan natin dito sa dalawang pin na to, yung positive negative niya. Injikan natin ng power supply na 5 volts din. Kasi yung charging niya dito 5 volts din. Kaya injikan natin siya. Check natin kung magcha-charge. Kapag nag-i-inject kayo mga kalikot, check nyo lang yung polarity ng ating input. Kung saan yung negative at saka positive niya. So unang titingnan natin dyan mga kalikot yung kanyang negative. Kung hindi natin siya makita sa mga capacitor, dito sa kanyang battery, ayan, kung subaybayan natin yan, yan, subaybayan natin yung board. So ibig sabihin ito yung pinaka negative natin dito sa pin na to. So dalawang pin siya, yung kabila nyan, yun na yung positive nya. So ito yung injikan natin. Check natin kung magcha-charge yung kanyang battery at saka iilaw itong indicator light nya or charging light. Tapos may ginawa tayong pang-inject natin, ito charger ng cellphone through USB, yan. So ito yung dulo nya, ito yung pang-inject natin. Hinang na lang natin, wala tayong panundot na-plug na natin siya mga kalikot. Ayan may ilaw na yung charging light nya. So check nga natin kung yun yung charging light nya. So tama nga, ito yung kanyang charging light. Check natin yung battery kung nagkakarga. Ayan, nagkakarga na siya mga kalikot. Charge muna natin. A few moments later. Subukan natin paganahin. So itong isang ilaw niya pala mga kalikot sa kanyang fan kapag na-switch natin siya. Try natin. Ayan, so walang function, or baka lubat itong battery niya. Charge muna natin. Much later. Sinukat natin yung kanyang galing doon sa kanyang charger. Ang taas ng kanya ng charging niya. Samantalang dito sa battery, yung pumapasok ay mababa lang Mukhang may problema dito sa kanyang battery. Tapos try na natin na nirekta yung ilaw niya, pero nagcha-charge siya. Ayan, try na natin na nirekta dito sa transistor na to. Yan, hindi siya umilaw. Pero yung dito sa kanyang fan, try natin. Ayan
umikot siya. Dinirekta natin yung negative ng fan. Tapos pag tinanggal natin yung kanyang battery, pailawin natin. Ayan o, may ilaw siya kapag nakatanggal yung battery. Tapos yan, malakas naman kapag nakatanggal yung battery, malakas yung ikot niya. Pero kapag nakakabit itong battery, mahina yung ikot ng fan niya. Try natin na palitan itong battery niya. May available naman tayong bagong battery. Yan, so ito yung dati niya. Testerin natin yung dalawa. Sa DC tayo, check natin yung bago. Yan, nasa 3.6 siya. Check naman natin itong luma. Drain na drain kasi ito mga kalikot. Ayan, 1.2 lang. Tapos matagal na rin nating na-charge. So try natin itong bagong battery mga kalikot. So sa negative, negative rin ng battery. Positive, positive rin ng ating battery. Tapos naka-charge yung ating unit. So naka-plug yan. Ayan, naka-green. Sundutin natin. Ayan. Nag-red yung ilaw ng kanyang indicator light. So try natin, subukan natin siya. Kanina dito sa dati niyang battery, nakakabit na siya or nakasalpak na. Kahit anong pindot natin dito sa kanyang switch, hindi natin mapapagana. Parang nakukulangan siya sa voltahe. Pero yung charging niya dito, okay naman. Nasa 5 volts yung charging natin. Pero pagdating dito, mga nasa 1.2 lang. Or 2 volts lang yung papunta dito sa ating battery. Subukan na natin siya. So naka red indicator siya. Subukan natin to. Ayun. So yan, gumana siya mga kalikot. Yan, lumalakas kapag naka green indicator siya. Parang number 2. Yan, lumakas ulit kapag naka light blue yung indicator niya. Ayan, off. So parang may 1, 2, 3 speed siya. Try naman natin dito sa kabilang switch. Ayun. Yun pala yung ilaw niya. Yung malakas tapos dim. Ayun. So okay. Ayan o. So yung kanyang USB port, okay siya mga kalikot. Iba lang yung port niya. Hindi kasi nila dinala yung charger nito. Magkaiba kasi dun sa ginagamit ko. Pang cellphone kasi yung ginagamit natin. So yung problema niya mga kalikot sa kanyang battery, ito. Drain na drain kasi ito nung chinek natin kanina, di ba? Tapos nag-charge lang siya konti. Matagal ko siyang na-charge, siguro mga 10 to 20 minutes. Ganun pa rin yung voltahe na lumalabas, nasa 1.2 lang something. Yan, so okay siya oh. Yan. So ito na lang yung ipalit natin mga kalikot, yung kanyang bagong battery. Palitan natin dito sa dati niyang battery. Tanggalin muna natin yung charger. Yan. Tapos tanggalin na rin natin to. And then hinang na lang natin to. Wala tayong spot welding. Yun pa yung pinag-iipunan natin mga kalikot. So baka naman mapadaan kayo sa aking channel para dumami tayo. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At papalo na rin sa ating Facebook page. Ayan, para may pangbili tayo ng gamit natin. What? Para marami pa tayong bidyong gagawin at saka marami tayong maituturong technique pa or mga troubleshoot at saka tutorial na rin. Okay, hinang ko na lang siya, tanggalin ko na lang to, tapos okay na siya mga kalikot. Nahinang na natin sa battery. Ayan o. Bago natin i-assemble, linisin muna natin sa loob para hindi naman nakakaya, para malinis siya. Testing ulit natin bago natin takpan.
Ayan. Ayan, so okay na siya mga kalikot, takpan na natin. Test ulit natin siya mga kalikot, na-assemble na natin siya. Hindi siya naka-charge. Yung mismong battery niya yung gagamitin natin. So try na natin. Yung fan muna, ayan, umilaw siya ng blue. Taasan natin ng speed. Ayan, nakakulay green. Ayan, lumakas siya. Ayan, sky blue. Ayan, okay siya. Off natin. Ito naman kanyang LED. Ayan. Ayan, may dim rin siya. So, okay na siya mga kalikot. Yung battery lang yung naging problema niya. Hindi na siya nakaka-charge. So next ulit tayo mga kalikot dito sa emergency light. Yan. Ito naman mga kalikot, try natin. So hindi rin siya umiilaw. Yan. Yan, try natin i-plug sa kuryente kung nagcha-charge siya. Ayan, umiilaw naman, nagcha-charge. So try natin. Ayaw umilaw dito. Ayan, wala rin. Buksan na lang natin siya mga kalikot. Testerin natin yung kanyang battery. Nasa DC tayo. Ayan, drain na drain din. Ayan. So 0.1 lang. Parang may problema rin dito sa kanyang mga battery. Drain din siya. Tanggalin muna natin yung board niya. Mukhang battery rin yung problema nito mga kalikot. Tapos wala tayong battery na ganito. Try natin kung pwedeng ma-convert itong battery niya dun sa 3.7 na 18650 na battery. Pasadaan muna natin ng hinang kasi may mga lost connection rin siya. Injikan ulit natin siya ng 5 volts mga kalikot kasi 5 volts naman yung nakalagay dito. Ayan, sa mga ganitong charging port, yung pinakadulo nun, yun yung positive, negative yung dito sa harap. So dyan natin i-inject yung ating USB supply. Yan. Check nyo maigi kung napagbaliktad nyo. Mayroon naman polarity dito. Yung sa gitna, yun yung positive, negative sa gilid. Yan, plug na natin. Umilaw naman yung kanyang charging light. Yan, switch natin. So wala pa rin siyang ilaw. Try natin dito sa harap. Yan, so wala pa rin. Check natin maigi. Tinester natin mga kalikot dito sa kanyang USB. May nare-reading tayong 4.4. Ayan, Tapos dito rin sa kanyang battery. Ayan, 4.5. Try natin tanggalin yung battery. Tapos naka-charge lang siya. Try natin kung iilaw to. Tinanggal na natin yung positive ng battery. Ayan, try natin. Naka-charge lang siya. Ayan, so wala pa ring ilaw. Try natin dito. Ayan, wala pa rin. I-troubleshoot muna natin mga kalikot. Check natin kung bakit walang supply na papunta dito sa kanyang mga ilaw. Gamitan natin siya ng backlight tester. Check natin kung buo pa yung mga bulb niya. Ayan, so okay pa Yan, so okay pa yung mga bulb niya. Check naman natin tong isa. Ayan, mukhang ito lang yung pundi. Pundi na to. So dito okay pa ito. Yung rechargeable fan pala na inaayos natin mga kalikot, hindi nila mahanap yung charger niya. Tapos iba kasi yung charging pin na ginamit. So gawa natin ng paraan.
Mayroon tayong micro USB dito. I-convert na lang natin ito. Iba kasi yung charger nito. Ito ipalit natin pang cellphone. Ito na mga kalikot yung kinonvert natin. Nilagyan natin siya ng wire. Tapos yung micro USB na bago, nilagay natin dun sa loob ng dati niyang micro USB. Yan, para may salpak rin natin ng parang original din. Tapos nilagyan na lang natin siya ng wire na positive negative. Bali kabit ko na lang siya. Nakabit na natin yung micro USB mga kalikot. Ayan o. So naglagay na lang tayo ng wire. Yan, pinasok natin dito sa butas. Tapos kinabit natin dito sa positive negative ng ating yung dating micro USB niya. Check nyo lang maigi kung saan yung positive negative niya dito. Kung hindi nyo alam mga kalikot, sundan nyo lang yung negative ng battery. Yan. So parehas lang yan. Magka-connection sila. Tapos yung positive, syempre dalawa lang naman yung terminal ng positive negative niya. So kapag naikabit nyo na yung negative, syempre yung sa kabila nun positive na. Ayan, testing na natin siya mga kalikot. Check natin kung magcha-charge. Ayan guys. Ayan, umilaw na siya. So ibig sabihin okay yung mga connection natin. Try din natin. Ayan. Number 2. Number 3. Ayan. Yung ilaw niya. So yung ilaw niya nasa harap. Ayan. Mamaya testing ulit natin. Okay na yung ginawa nating charging port niya mga kalikot. Symbol ko na lang siya. Na-symbol na natin siya mga kalikot. Ayan o. Try natin i-plug ulit. Ayan, so may indicator light siya na nagcha-charge. Ayan o. Try natin. Yung ilaw niya muna. Ayan. So okay naman. Yung fan. Number 2 natin. Number 3. Ayan. So okay na siya mga kalikot. Kinonvert lang natin yung kanyang micro USB port. Proceed ulit tayo dito sa ating emergency light. Sinubukan natin siya na i-charge ng kalahating oras. Hindi pa rin nagkakarga yung kanyang battery. Ayan o. Zero pa rin siya. Yan. Natanggal na natin siya mga kalikot. Try natin itong battery na 18650. Check natin kung kaya niya. Alam ko pwede ito eh. Ayan o. Yan. So okay siya. Yan. So battery nga yung problema niya. Yan. Kaso nga lang yung nandito, ito yung pundi talaga. Try din natin maghanap na ito. 3 days later. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating emergency light. Nakabili na tayo ng battery. Pero isa lang yung nabili natin mga kalikot. Ayan. Firefly yung brand niya. 4 volts din siya. Ayan. Kaya isa lang yung binili natin mga kalikot. Kasi ito, yung isang battery niya para sa ilaw. Tapos itong isa naman para dito naman sa charging port niya. Ito. Na pwedeng mag-charge ng cellphone, ganon. Sabi rin kasi ng may-ari mga kalikot, kahit isang battery na lang para lang sa ilaw niya. Kahit hindi na dito sa kanyang charging. Bali, assemble na lang natin. Kahit paganahin na lang natin yung kanyang ilaw. Pero ito guys, ilalagay din natin itong pang charging niya. Testerin muna natin yung battery mga kalikot. May polarity naman siya dyan, so yun yung susundin natin. May nare-reading tayong 4.2 volts. Kabit na lang natin siya mga kalikot. Ang problema lang natin dito mga kalikot, yung kanyang battery. Hindi siya kasya kasi mas makitid to.
Siguro ang gagawin na lang natin, putulin na lang natin to para magkasya siya. So nakaganyan na lang siya. So diskartehan na lang natin siya mga kalikot. Ayan, dito na lang natin ilagay mga kalikot. Sakto siya oh. Pati yung wire niya sakto din. Nasimbol na natin siya, kaso nga lang itong single valve niya, pundi na kasi ito mga kalikot. Wala naman tayong mapagkunan, pero check na lang natin kung may mga flashlight sila. Pwede natin pangahuyan, pero ang gusto ng may-ari, kahit mapagana lang ito, yung maraming LED, pang emergency lang nila kapag walang kuryente. So test na natin. Ayan, switch muna natin dito. Ayan guys oh, okay na siya. Yan. Pwede mo siyang lakasan, pwede mong hinaan. So yung isang ilaw niya ulit sa gilid. Ayan. So okay naman. Check natin kung mapalakasan. Ayan o. So okay na siya mga kalikot. Ito lang, itong single valve. Wala tayong mapangahuyan ng valve niya. At least okay na dito sa maraming ilaw niya. Check na lang natin kung may mapagkunan tayo ng valve niya. Bali ikabit ko na lang kapag may nakuha tayo, pero pag wala na, ibigay na lang natin sa may-ari. Kasi ang importante lang naman yung dito sa maraming ilaw niya, yung mapailaw natin. Test rin natin yung saksakan niya. Tapos i-reading na rin natin. Ayan, may 4.2 volts tayo na nare-reading. Tapos umiilaw naman yung charging light niya. So okay na to. Try ulit natin siya mga kalikot. Ayan. Ayun, so okay naman. Tapos ito. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Ayan, ang lakas. So hanggang dito na lang yung video natin mga kalikot. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng ating notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.